Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Police info sa Target On Air. Eto, balik ko tayo mga kaibigan at mamaya si Kabin nga natin kausapin. Ang tagapagsalita po ng hanay ng Philippine National Police ay pagka ganitong Monday, kumbaga napaka-busy ni Chief PNP, General Francisco Marbel. Alam naman po natin kapag Monday Command Conference at sunod-sunod po yung kanilang pag-iikot sa mga bawat police station. At wala pa pong namomonitor ang Philippine National Police na seryosong banta kapag po papalapit na yung ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos. Kumbaga ang PNP wala pa natatanggap po na yung sinasabing pagbabanta. Alam niyo naman po pagka ganyang SONA, siyempre malawak po intelligence po ng ating kapulisan para ma-monitor. At dadagsain na naman po yung mga nagrarally. Alam naman po natin na kahit na anong administrasyon nakaupo o kahit na sinong nakaupo pong presidente mga kaibigan, kapag sinabing papalapit na po ang SONA, abay na andyan na po yung mga rallyista. Natatandaan nyo nung panahon po ni dating Pangulong Digong, yung kanyang unang SONA. Di ba nilabas po niya yung mga nagrarally at pinapasok po niya sa palasyo po ng Malacanang at isa-isang kinausap kung ano yung mga kanilang panawagan. Ngayon, ang paliwanag po dito ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel na posibleng epekto lang po ng trapiko. Number one po yan talagang yung seguridad anong ating mga kababayan. Kumbaga ipapatupad po ng PNP yung kanilang pinag-aaralan para di humahirapan yung mga commuter. Kasi number one naman po yan kapag papalapit na po sa zona. Kumbaga nakikipag-ugnayan po yan, particular po dyan sa Quezon City, dyan po sa LGU. At para maiwasan po yung sinasabing matinding daloy po ng traffic. Kaya sinasabing maximum tolerance. Kumbaga ipapatupad po yan ng hanay po ng ating kapulisan. Kaya sa ngayon wala pa daw pong namomonitor po sila yung sinasabing banta. Marami po kasi kapag ganyang nalalapit na po zona, lalo na po dun sa mga text brigade na kumakalat po mga kaibigan. Kumbaga patuloy pa rin po yung koordinasyon ng pamahalaan sa iba't ibang militanteng grupo na wala pang misinformation pagdating po dun sa mga inaasahang kilos protesta. At mamaya siguro kung mausap tayo kahit yung spokesperson na kaibigan natin na si Colonel Pajardo sa hanay po ng Philippine National Police, yung sinasagawa nilang paghahanda sa nalalapit po dun sa ikatlong SONA ni President BBM. Nag-aantay ang taong bayan doon po sa ikatlong SONA. Sa PNP, tuloy-tuloy po ay yung kanilang monitoring at lalo na particular po dun sa napakatinding daloy po ng traffic. At may mga permit to rally. Yan naman po ay talagang pinatutupad po yan. Kumbaga hanggang saan lang hangganan mo at malaya ka naman po mag-rally. Kumbaga depende dun sa i-issue sa yung permit. Oras sa Pilipinas. At mamaya siguro subukan nating balikan At kanina nasa linya na po ng ating komunikasyon. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCS
PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.